nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa gabay at paglangis mo sa bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Ngunit higit sa lahat, pinasasalamatan ka namin sa pagkilos mo po sa aming kalagitnaan, sa iyong banal na presensya na ipinadama sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoong Isus. At sa aming pong pag-aaral ng iyong banal na ebanghelyo, mahal na Panginoon, samahan mo po ako sa hanggang ng akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Ikaw po maglagay ng mga salita, tamang termino ng salita sa aking bibig, mahal na Panginoon. At sa lahat po ng kapatirang narito, mahal na Panginoong Isus, buksan mo po ang kanilang mga pangunawa, mahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Na maintindihan po nila ang bawat pag-aaralan po namin, mahal na Panginoon. Samahan mo po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa huling bahagi ng aming banal na gawain. Pagpalayan mo po kaming lahat, mahal na Panginoon. At punsamo na madalangin in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bago po ang lahat, mga minamahal, ako po muna nagpapaabot ng pinakamataas na pagpuri, pasalamat, pagsamba, pagluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At dobleng paggalang rin po ay pinaabot ko po sa ating beloved and sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoon, at sa pag-alala po sa mga buting turo at pangangaral ng ating beloved and Honorable Pastor Will Estrada Almeda, beloved and Honorable Assistant Pastor Linus Almeda, sa mga beloved children po nila, magandang tanghali po sa ating mga beloved preachers, elders, workers, prayer warriors, at sa lahat po ng ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na gawain to, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, magandang hapon po sa inyong lahat. Praise the Lord. At ako po rin ay bumabati sa lahat po ng mga kapatiran natin na nanonood sa kanilang mga tahanan, sa ating mga gawain ito, mga minamahal, sa ating live na gawain, mga minamahal. Ngunit ito'y para sa ating mga kapatiran lamang, mga minamahal. Ito po'y exclusive, mga minamahal. Kaya yung mga kapatiran po natin na nunod, binabati ko po kayo ng magandang hapon. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos, mga minamahal. At mag-aral po tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, mga minamahal, ay may mga mahalagang bagay na dapat po nating alamin at tunay na pahalagahan, mga minamahal. Bigyan po natin ng pansin, sapagkat itong mga bagay na ito, mga minamahal, ay napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. Mga minamahal, may kaugnayan po, mga minamahal, sa ating pamumuhay Kristiyano ang mga salitang ito, mga minamahal, o mga bagay na ito. At ito po rin, mga minamahal, kapag binigyan po natin ng pansin itong mga bagay na ito, ay ito po ang magiging giya natin o guide, mga minamahal, sa ating patuloy na mainit na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, pag-aralan po natin ang mga 7 bagay na napakahalaga po na dapat po nating alamin sa pagiging Kristiyano po natin, mga minamahal. Ano po ang mga bagay na ito, mga minamahal? Una po, mga minamahal, ang dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po ngayon, itong araw na ito, gaganapin po natin ang Holy Supper. Aalalahanin po natin yung kabutihan ng Diyos na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, mga minamahal, nang siya po ay napako sa krus ng Kalbaryo at magbubo ng dugo para tubusin ang ating mga kasalanan. Kailangan po, yan po ang unang-unang bibigyan natin ng halaga sa ating buhay bilang Kristiyano, mga minamahal. Kasi po, mga minamahal, ito po yung bagay na nag-ahon sa atin sa lusak ng kasalanan, mga minamahal. Pinatawad tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagbububo niya ng banal na dugo, mga minamahal. Kaya yan po ang unang bagay, mga minamahal, na dapat po nating alalahanin, mga minamahal. Kung paanong tayo po ay inahon sa lusak ng kasalanan nang tayo po ay mga alipin pa ng mga sarili nating pita ng laman, mga minamahal. Kailangan po yan. Yan ang unang-una po nating aalalahanin, minamahal, ang pagbububo ng dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya po sa unang talatang basahin natin, mga minamahal, makikita po natin sa aklat po ng Hebreo, mga minamahal, nung unang panahon po, sa panahon po nila Moises, mga minamahal, yung dugo ng kambing ay iwiniwisik po dun sa mga nagkasala na mga Israelita.
At ito po'y nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon yung mga nagkasala. Ngunit mga minamahal, ito pong dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon, banal na dugo. Ito po ba ang hindi pa makapaglinis ng ating mga kasalanan? Kaya po basahin po natin ang unang talata, mga minamahal, sa aklat po ng Hebreo Kapitulo 9, ang talata po ay 13 at 14, at italong po sa 22. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga taga-Hebreo, ang kapitulo po ay 9 at ang mga talata po ay 13, 14 at talon sa 22. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga na dungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos at maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Dito po sa 22, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa pagkabasa ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pong sabi rito, mga minamahal? Kung hindi magbububo ng dugo, mga minamahal, kung walang pagbububo ng dugo, ay walang kapatawaran sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, nang makita niya po na hindi na po kaya ng dugo ng mga kambing, mga hayop, ang kasalanan ginagawa ng tao, mga minamahal, siya po ay nagkatawang tao upang sa gayon magkaroon ng laman at dugo upang ibuhos sa krus ng Kalbaryo at mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga minamahal, isipin niyo po nung panahon noon, mga minamahal, yung mga saserdote, yung mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon, pumapatay po sila ng mga hayop, inaalay po nila yung dugo po sa mga Israelitang nasa kaharapan nila, amin naman, yung po ang winiwisik nila upang ang mga kasalanan ng mga Israelita ay mapatawad po. Pero ngayon, amin naman, nung makita nga po ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi na po kayang patawarin o linisin ng dugo ng hayop yung mga kasalanan ng tao, siya na po mismo. Inalay niya yung kanyang buhay para po matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya po, mga minamahal, ito pong bagay na ito pong dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon, pahalagaan po natin yan. Bilang mga Kristiyano, mga minamahal, lagi po nating aalalahanin na tayo po ay napatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ang lahat ay magsabi, praise the Lord. Ano po ang susunod, mga minamahal? Yung pong pananampalataya, mga minamahal. Kailangan po yan. Yung pananampalataya kasi po, mga minamahal, yan po minsan ay nagpe-paid po yan, mga minamahal, parang kumukupas, mga minamahal. Kaya po pinapaalala po sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon na yan ay pahalagahan po natin. Sapagkat, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, ang isang taong walang pananampalataya ay hindi magiging kalugod-lugod sa Kanya. Hindi po tayo magiging kalugod-lugod sa ating Diyos. Kahit na 24 hours a day tayong manalangin at ang ating mga panalangin ay walang pananampalataya, mga minamahal, hindi po tayo magiging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Halimbawa po, mga minamahal, tayo po ay nananalangin 3 hours a day, mga minamahal. Hinihiling po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, bigyan mo po ako ng bahay at lupa. Kasi po nakikitira lamang po ako eh. Yun ang panalangin mo po, mga minamahal. Araw-araw ipinapanalangin mo po ang ganitong bagay, mga minamahal. Ngunit pagkatapos ng iyong panalangin, anong sinasabi mo? Mangyayari kaya sa atin to? Sinasabi ko po sa inyo ng totohanan, mga minamahal. Yung panalangin mong yan, kahit magunaw ang mundo, hindi bibigyan ng halaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po?
Imbis na pananampalataya ang ipakita mo sa ating mahal na Panginoon, sa iyong mga panalangin, pag-aalinlangan ang nakita po sa iyo. Amin na mahal. Kaya hindi tayo magiging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon kung wala tayong pananampalataya. At yan po ay sinabi ng banal na kasulatan. Basahin po natin sa Hebreo Kapitulo 11, ang talata po ay 6. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 11, ang talata po ay 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ay magsabing, Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Narinig po natin, mga minamahal, hindi raw po tayo magiging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo po ay walang pananampalataya sa Kanya. Kailangan po pag nanampalataya o nanalangin ka, mga minamahal, mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng bahay at lupa, panghawakan mo po yan, mga minamahal. Panampalatayanan mo na kayang ibigay sa iyo ng mahal na Panginoon yan. At tiyak ang isang bagay, mga minamahal, ipagkakaloob sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon yan. Ito nga po, mga minamahal, meron akong isang patutuo sa inyo. Dito po ay, kami po sa BJMP ay nangangaral po ng salita ng Diyos, mga minamahal. Sa BJMP Santa Maria po ito nangyari, mga minamahal. Sa lugar na yan ng BJMP, meron po kami pinapangaralan dyan na mga 300 na inmates, mga minamahal, yung mga nakabilanggo. Mga 300 po sila, tapos 7 selda po sila, 3 sa baba, at sa second floor ay 4 na selda. Sa akin pong kalagitnaan ng pangaral, mga minamahal, ay meron pong isang inmates na nakikita ko po lagi siyang nasa unahan. Talagang nakikinig siya ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bigla po siyang sumigaw, mga minamahal. Sabi niya, sa 1 buwan, lalaya na ako. Sabi ko sa kanya, nilapitan ko po siya, sabi ko po, Brad, panghawakan mo yung pananampalataya mo yan at tiyak mangyayari sa iyo yung mga bagay na yan. Praise the Lord. At mga minamahal, lumipas ang araw, mga minamahal, bumalik po kami. 1 linggo po ang nakalipas, mga minamahal, ay bumalik po kami dun sa BJMP. At ito na nga po, mga minamahal, tinawag po ako ng yung pinaka-mayor dun sa Selda 3. At sabi niya po, may sasabihin siya sa akin. At yung mga inmates dun sa Selda 3, mga minamahal, masaya sila, masaya, mga minamahal. Sabi ko sa mayor, ano pong okasyon at napakasaya nyo? Mamaya na po tayo mag-usap, magkape muna tayo bago ka mangaral, magkape tayo. So nagtimpla po sila ng kape, mga minamahal. At ano po ang sabi ko, ano po yung pag-uusapan natin? Sabi niya po sa akin, nung mayor, naalala mo po yung isang inmates na sumigaw ng sa 1 buwan, lalaya na ako. Ang sabi po, mahal na, mga minamahal sa akin nung mayor, nagkasalisi lamang po kayo. Lumaya na po siya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Yun po ang nagagawa ng pananampalataya, mga minamahal. 1 buwan pa ang hinihiling niya sa mahal na Panginoon. Ngunit dahil sa pinanghawakan niya yung salita ng ating Diyos na pangako ng ating mahal na Panginoon, 1 linggo lang pinalaya na siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat ay magsabing, Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isipin niyo po kung mananampalataya tayo ng lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang bagay na magiging imposible sa atin, mga minamahal. Praise the Lord! At ano po ang ikatlong bagay na dapat po nating bigyan ng halaga, mga minamahal? Yung po, mga minamahal, pananampalataya natin ay hindi po natatapos sa pananampalataya lang, minamahal. Kasi po, ang nais ng mahal na Panginoon, ang pananampalataya po natin ay laki pa natin ng gawa. Yung po, mga minamahal, ang nais ng mahal na Panginoon. Kapag ang pananampalataya mo ay nilakipan mo po ng gawa, mga minamahal, tiyak ang isang bagay, mga minamahal, lahat halos ng iyong mga panalangin ay tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Halimbawa po, mga minamahal, yung mga baguhan nating kapatiran. Ang pananampalataya mo
kapag dumalo ako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, itong karamdaman ko gagaling. Yun po ang pananampalataya mo, mahal na kapatid. Ano pong gagawin natin? Ang gagawin po natin, dadalo tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Pupunta po tayo sa bahay-sambahan. Magpe-pray tayo, mananalangin tayo sa ating mahal na Panginoon, magpupuri, sasamba po tayo. Yun po ang gawa. Kasi nanampalataya ka na ikaw ay gagaling kapag dumalo ka sa ating banal na gawain. So, dadalo ka. Minamahal, hahanapin mo yung banal na gawain. Nasaan ba yung Malolos Outreach? Makasamba nga ako para gumaling ang aking karamdaman. Ganun po yun, mga minamahal. Yun po ang pananampalatayang may kalakip na gawa. At isang bagay ang tiyak, mga minamahal. Ang iyong mga panalangin ay didinggin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, puri ng ating Diyos. Sapagkat, mga minamahal, ayaw ng Diyos yung manampalataya ka lang. Yung pananampalataya, hindi po kapaki-pakinabang yan. Kung ang pananampalataya mo ay walang kalakip na gawa. Ano pong sinabi ng banal na kasulatan sa James chapter 2 verse 14, talon sa 20 at talon sa 26. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Santiago, ang kapitulo po ay 2, versikulo po ay 14, talon sa 20 at talon sa 26. Ganun po sabi mga noon. Dito po sa 14. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man siya'y may pananampalataya, ngunit walang magawa? Makapagliligtas Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. Dito po sa 20. Datapat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan ang pananampalataya ng walang magawa ay baog. Dito po sa 26. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay at gayon din ang pananampalataya ng walang gawa ay patay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun pala, mga minamahal, kaya pala kailangan nating bigyan ng, o lakipan ng gawa yung ating mga pananampalataya, sapagkat yung pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, walang halaga. Mga minamahal, nanampalataya ka nga, mga minamahal. Kita niyo po si Abraham. Nung sinabi po ng mahal na Panginoon ng Abraham, ialay mo sa akin si Isaac. Pumunta ka dun sa lugar na yun. At dun mo ialay sa akin si Isaac bilang isang alay na susunugin, handog na susunugin. Amin naman. Ano pong ginawa ni Abraham? Siya ba po'y, ayoko. Ang layo-layo pa nung bundok na yun. Pupuntahan ko para ialay ko lang yung anak ko. Di ba po, hindi po niya sinabi, wala siyang sinabing anumang salita, mga minamahal. Bagkus, ginawa lang ni Abraham yung bagay na yon, mga minamahal. At ano po ang nangyari, mga minamahal? Si Abraham po ang tinawag ng Diyos ng ama ng pananampalataya. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganoon rin po sa atin, mga minamahal. Kasi po, hindi lalago ang ating pananampalataya kung nananampalataya lang tayo at hindi natin nilalaki pa ng gawa. Mga minamahal, napakahalaga po noon, mga minamahal, yung pananampalataya ang may kalakip na gawa. Ano po ang susunod, mga minamahal? Yung kabanalan at kapayapaan. Kailangan po yan, mga minamahal. Meron po yan, ipinamumuhay po natin kailangan yung mga bagay na yan. Sapagkat, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos na tumawag po sa atin ay banal. Kaya po nais ng mahal na Panginoon ng bawat isa sa atin, kaya laging may naririnig tayong iba't ibang preaching, mga minamahal, na dahil sa mga bagay na ito, tayo po'y unti-unting binabanal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, basahin po natin ang aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, ang talata po ay 15 at 16. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, ang talata po ay
15 hanggang 16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay mga kapagbanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y mga kapagbanal, sapagkat ako'y banal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po sinasabi yan ng ating pinakamamahal na Panginoon o inaaral po sa atin ng bawat tumatayo sa banal na pulpito. Kasi po mga minamahal, wala pong hindi banal na aakyat sa langit. Sabi po ng mahal na Panginoon, di ba? Ako'y banal, kaya kayo ay magpakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay daw, mga minamahal, tayo'y magpakabanal. Mga minamahal, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At yung kabanalan, mga minamahal, yan po, kalakip niyan ay kapayapaan. Kailangan magkasama po yan. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat po ng, praise the Lord, aklat po ng Hebreo, mga minamahal, without peace and holiness, no one can see the Lord. Wala raw pong makakakita ng ating mahal na Panginoon kung wala tayong kabanalan at kapayapaan. Basahin po natin ang Hebreo Kapitulo 12, ang talata po ay 14. Praise the Lord. Amen. Sa aklat po ng Hebreo, ang kapitulo po ay 12, ang talata po ay 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay hindi makikita sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos. Ano pong sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa 12:14 ng Hebreo, mga minamahal? Sundin ninyo ang kapayapaan at sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito ay sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Hindi pala natin makikita ang mahal na Panginoon kapag tayo po ay walang kabanalan at kapayapaan, mga minamahal. Kasi pag Kristiyano ka, mga minamahal, ikaw ay tunay na sumusunod sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung kabanalan at kapayapaan ipagkakaloob sa atin ng mahal na Panginoon yan. Yung kapayapaan sa puso't isipan, nandyan yan. Ang nangyayari lamang po na nawawala po yung mga bagay na yan kapag tayo po ay paisi-isi sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nawawala po yan. Kasi po nakikita po natin yung mga bagay-bagay dito sa lupa. Mga minamahal, yung bagay na nangyayari, katulad ng mga dilubyo, mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po yan, mga minamahal, nawawala po yung peace of mind and peace of the heart, mga minamahal. Pero yan po kapag tayo po ay Kristiyanong sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, ipagkakaloob sa atin ng Diyos yan. Naandyan po yan. Ngunit ang sabi, kapag wala tayong kapayapaan at kabanalan, hindi po natin makikita ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, mga minamahal. At ano pong susunod na ating, sa ikalima po nating pag-aaralan, mga minamahal, love or pag-ibig, kailangan po pala meron tayo niyan. Yung pag-ibig, hindi lamang po pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, unang-una po yan, yung pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po'y handang sumunod sa kalooban ng ating Diyos. Ang ikalawa naman po, mga minamahal, sa pinakamahalagang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay yung pag-ibig sa ating kapwa, mga minamahal. Kahit na pala nasa iyo ang lahat ng bagay, ikaw ang pinakamayaman na tao sa buong mundo, nasa iyo ang lahat ng mga pangangailangan, kung wala kang pag-ibig, ay wala kang kabuluhan. Mga minamahal. Basahin po natin ang unang Korinto, Kapitulo 13, ang talata po ay 1 hanggang 4, at italong po natin sa 13. Praise the Lord. Mula po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 13, ang talata 1 hanggang 4, tanong po sa 13. Kung ako'y magsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at malaman ko ang lahat ng mga hiwaga, at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig,
ay wala akong kabuluhan. Sa 3, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, na dapat wala akong pag-ibig ay walang pakikinabang sa akin. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na naghihili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi magpalalo. Sa 13, tatapat ngayon na natili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen. Lahat ay magsabing praise the Lord. Pinakadakila sa lahat ang pag-ibig, mga minamahal. Kasi po nung nagtanong po yung mga eskriba at pariseyo sa ating pinakamamahal na Panginoon kung ano po ang pinakamahalagang utos sa lahat, mga minamahal, ano pong sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit na anong bagay pala ang nasa iyo, mga minamahal, ikaw yung pinakamagaling, ikaw yung pinakamatalino, ikaw yung pinakamayaman sa mundong ito. Ngunit hindi ka umiibig sa iyong kapwa at sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala kang kabuluhan, mga minamahal. Kaya po, sabi po ng banal na kasulatan dito sa talatang 13, datatwat nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan pong mga bagay na ating pinag-aaralan, dapat po i-absorb po natin yan. Kasi magagamit po natin yan sa araw-araw nating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Yan po ang magiging alalay po natin. Yan yung pinaka-guide po natin, mga minamahal, para po tayo lalong uminit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag lagi po natin yung inaalala, binibigyan ng pansin, mga minamahal, at ipinabumuhay po natin, mga minamahal, tiyak ang isang bagay, mga minamahal, lalo tayong iinit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ano pong susunod, mga minamahal? Yung chastisement, mga minamahal. Yan po. Marami po rito minsan nagtatampo, mga minamahal. Nagtatampo po yung ibang mga Kristiyano patungkol dito. Pag ito na ang pinag-usapan, yung chastisement o yung paalala ng mahal na Panginoon, yung palo. Kung sabi nga, palo. Di ba? Sa ibang uni ng Tagalog, mga minamahal, yung palo po. Mga minamahal, alam niyo po, kapag tayo po ay pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon, magsaya po kayo. Bakit po? Yan ay tanda ng pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag po tayong magtatampo, mga minamahal, o kaya manlulumo sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kapag tayo po ay pinalo ng ating mahal na Panginoon. Kung mas matindi ang palo sa iyo, mas mahal ka ng mahal na Panginoon. Amen? Di ba po, mga minamahal? Kasi po dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, kapag hindi ka pinapalo ng ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat ikaw ay nagkakasala, mga minamahal, ang sabi po rito, baka hindi ka tunay na anak, baka anak ka sa ligaw, mga minamahal. Hindi natin gustong mangyari sa atin yun, mga minamahal, o matawag tayong anak sa ligaw. Di ba po, mga minamahal? Kaya kung tayo po ay pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon, magpasalamat po tayo sa ating mahal na Panginoon. Magpasalamat tayo, patuloy tayo, magpuri, sumamba, magpakainit sa mahal na Panginoon sapagkat tayo po ay mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin ang mga talata, mga minamahal. Sa Hebreo Kapitulo 12, ang talata po ay 5 hanggang 8. Praise the Lord. Dito po sa Hebreo, ang kapitulo po ay 12 at ang mga talata po ay 5 hanggang 8. At inyong nilimot, ang iniaral ay ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa lahat, sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at inahampas ang bawat tinatanggap na anak. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y magtitiis
Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang nararanasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Narinig po natin, mga minamahal, pinapaalalahanan ng ating mahal na Panginoon yung kanyang mga iniibig. Yung mga mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi po yung mga hindi mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, ba, hindi niya papaluin yan. Hindi ko yan mga anak. Ba't ko pa, di ba? Na hindi man lang sila sumampalataya sa akin. Di ba? Ano po yun? Kaya po mga minamahal, ito po'y para sa mga Kristiyano na handang sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon at nagkakasala, mga minamahal. Pinapaalalahanan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi tayo mapahamak. Kasi po mga minamahal, kapag tayo po mga Kristiyano, mga minamahal, ay patuloy na nagkakasala mga minamahal at hindi nakakatanggap ng parusa o palo, mga minamahal, o chastisement, mga minamahal, akala mo okay lang yung ginagawa mo. Pero hindi mo nalalaman, mga minamahal, ang iyong ginagawa ay patungo na sa kapahamakan, mga minamahal. At ayaw nang mangyari ng ating pinakamamahal na Panginoon na ang bawat isa po sa atin ay mapahamak. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang nais ng mahal na Panginoon o ang Panginoon mismo ang nagsabi na ang lahat ng tao ay gusto niyang maligtas at makaalam ng katotohanan. Yun po ang layunin ng mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, tayo po kapag nakakaranas ng chastisement, mga minamahal, magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon at hindi tayo binibitawan ng ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ano po ang huli, mga minamahal? Yung pananatili po natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kasi po mga minamahal, tinawag tayo ng mahal na Panginoon upang maglingkod sa Kanya, hindi po sa 1 taon, 5 taon, 10 taon. Nais ng mahal na Panginoon, nang tayo po ay tawagin niya upang maglingkod tayo sa Kanya, mga minamahal, tayo po ay maglingkod sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagbabalik, mga minamahal. Kapag nakita ng mahal na Panginoon na hanggang sa wakas ay nagtitiis po tayo sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, mga minamahal, sa Kanyang muling pagbabalik, isa ka sa kukunin ng ating pinakamamahal na buhay. Hindi ka nadadaan sa libingan at magmamana ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, kaya tayo pong lahat, nais ng mahal na Panginoon, na gawin po natin ang mga bagay na ito, mga minamahal, pahalagaan po natin at ipamuhay po natin upang sa gayon, sama-sama tayong dadali ng mahal na Panginoon sa Kanyang banal na kaharian sa langit at magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin ang huling talata sa sa aklat po ng John, Kapitulo 15, ang talata po ay 5 hanggang 7. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, ang talata po Para ay po 5. dun sa mga magpapaawit sa altar call, maganda na po tayo. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, ang talata po ay 5 hanggang 8. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin ay ako, at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi nanatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga, at matutuyo, at titipunin, at mga ihahagi sa apoy, at mga susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos, mga minamahal. Kailangan po pala yung pananatili sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi lamang po ilang taon, mga minamahal, hanggang sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ano po ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Sa mga huling talata, mga minamahal na binasa,
Ano pong sinabi, mga minamahal, kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng mga sanga at matutuyo at ang mga titipunin at mga iahagi sa apoy at mga susunog, mga minamahal. Ito po yung mga nagbabackslide, mga minamahal, at hindi na bumabalik sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung nanatili na po dun sa kanilang dating pamumuhay, mga minamahal, at hindi na naalala na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay pinagpala siya. Minamahal. Kaya po, mga minamahal, yan pong mga napag-aralan po natin na yan, mga minamahal, ay bigyan po natin ng halaga. Ipamuhay po natin yan, mga minamahal. Kung maaari nga, meron tayong mga ballpen at papel na isulat po natin yan upang sa gayon kapag tayo po ay nasa ating mga tahanan at nakakaranas tayo ng mga panlalamig sa ating pananampalataya, mga minamahal, basahin po natin ang mga talatang ito at tiyakang isang bagay, babalik ang kainitan natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, alalahanin po natin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, pinapaalala sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon ang mga bagay na pinag-aaralan natin upang sa gayon, mga minamahal, tayo po ay manatili, mga minamahal, sa patuloy na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At lagi po nating maalala ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Praise the Lord. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. It's all my life you have been faithful. It's all my life you have been so good. With every breath that I am, oh, I will sing of the goodness of God. And I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. It's all my life you have been so good. With every breath that I am, oh, I will sing of the goodness of God. It's all my life you have been Yes, Jesus, hallelujah. It's all my life you have been so good. With every breath that I am, oh, I will sing of the goodness of God. Goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running
surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Praise the Lord, hallelujah. Ikaw na ba sa habang Yes, dear Jesus, hallelujah. ika'y mabuti magpatay lanman. Minamahal, papurihan natin ang ating pinakamamahal. Hanggat ako Alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo? Mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Alalahanin po natin, mga minamahal, kung paano po tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo pong lahat ay galing sa masalimuot na buhay. Ngunit ngayon, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, pagkakakilala natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, nang tayo po ay sumampalataya sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal, tayo po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling ang ating karamdaman, mga minamahal, nilutas ang ating mga problema. Kaya mga minamahal, ang ating mga pinag-aralan sa araw na ito, mga minamahal, ay bigyan po natin ng halaga ng pansin upang sa gayon hindi natin makalimutan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Praise the Lord, hallelujah. At mga minamahal, bago po tayo dumako sa ating susunod na bahagi ng ating banal na gawain, tayo po ay mayroong baguhan, mga minamahal. Siya lang po ba talaga ang baguhan po? Beso pa po. Siya lang po. Mahal na kapatid, tayo po ay narito upang sa gayon ay meron po tayong konting pag-uusapan. Kasi po mahal na kapatid, meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan, naman, sa ating, bago po tayo makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon, meron pong 4 na reglamento para po yung mga bagay na kung tayo po ay mag-apply ng trabaho, meron pong requirements, naman. Kailangan po natin kumuha ng mga NBI, police clearance o ano pa bang bagay. Ganun rin po sa ating pagpasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una pong reglamento, ang pananampalataya po. Kailangan po ay sumampalataya tayo, no? Ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Ibinubo niya yung kanyang banal na dugo
upang tayo po ay malinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang ikalawa naman po, mga minamahal, ay yung pagsisisi at pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ikatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, maliban na ang tao ay panganak sa tubig at sa Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ikaapat naman po ay bautismo sa Espiritu Santo. Wala pong taong makakagawa niyan kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo po ay nagpatuloy sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, lagi po tayong dumadalo, minamahal, babasbasan po tayo ng Diyos ng Espiritu Santo. At yun po, makukumpleto na yung ating pagiging Kristiyano. Ngayon po, mga minamahal, tayo po ay mayroon dalawa lamang bagay na gagawin, mga minamahal. Ito pong pananampalataya natin, meron na po tayong pananampalataya kasi po, pumunta kayo rito. Ibig sabihin, nanampalataya kayo sa mahal na Panginoon. Ang ikalawa naman po yung pagsisisi, magpe-pray po tayo, tatanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. At yung pong isa, mga minamahal, yung kung kayo po ay handang magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tatlong bagay lang po gagawin natin, yung isa po sa Diyos yan, mga minamahal. Kaya po kung tayo po ay handa, mga minamahal, na magpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Isus, sa isasagwa po nating Holy Supper, pwede po kayong makiisa, minamahal, o mag-take ng Holy Supper. Pero kung hindi naman po, ay wag muna tayong makapag-take ng Holy Supper. Ngayon po magpe-pray po tayo, mga minamahal. Kung ano po yung sasabihin ko, sumunod ka po sa aking ipanalangin. Taas po natin ang ating kamay. Praise the Lord. Sabihin mo po, mahal na Panginoong Isus, ako po'y nagpapasalamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa hapong ito. Mahal na Panginoong Isus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan simula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Isus, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan at iligtas mo po ako sa punang aking mamahal sa buhay. Ito po ang samok at dalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami naman po manalangin sa inyo, mga minamahal. O mahal naming Panginoong Jesus, narito po ang isang kaluluwan tumanggap, sumampalataya sa iyong banal na pangalan, mahal na Panginoong Jesus. Sama dalangin po namin sa iyo, mahal na Panginoon, sa unang panalangin ng aming beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda, na patawarin po ang aming mahal na kapatid, mahal na Panginoong Jesus. Isulat mo po ng malinaw ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, mahal na Panginoon, at iligtas mo po siya sampu ng kanyang mamahal sa buhay at loobin mo po, mahal na Panginoong Jesus, na siya po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Pagpalain mo po siya sampu ng kanyang mamahal sa buhay. In the mighty name of dearest Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At mga minamahal, makabalik na po tayo sa ating mga upuan. At mga minamahal, tayo po ay magsagawa na ng ating Holy Supper. Mga minamahal, bago po tayo magsagawa nito, mga minamahal, tayo po'y panandaliang umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At habang tayo po ay umawit sa ating mahal na Panginoon, manalangin po ang bawat isa sa atin, isang pananalangin ng pagsisisi, mga minamahal, na kung saan, hallelujah, upang tayo po ay maging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon at maging katanggap-tanggap ang pagsalo natin sa kanyang banal na hapunan. Praise the Lord. Hallelujah. Umawit po tayo, mga minamahal. Praise the Lord. Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagwawala pa sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at tuwan, kapatawaran sa'yo ay nagtagtagpo, o aking Jesus.
Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y hamuin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lord, hallelujah, glory to God. Nakamtan ko, o aking Jesus. Purihin ka, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Mga minamahal. Hallelujah. Ang isasagawa po nating gawain sa mga oras na ito, mga minamahal, ay sagrado po. Napakasagrado po nito, mga minamahal. Kaya po ang nais ng mahal na Panginoon na kapag nag-take po tayo ng Holy Supper, mga minamahal, tayo po ay malinis sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon na karapat-dapat po tayong sumano sapagkat ito po'y tinatawag na banal na hapunan, mga minamahal. Kaya kung tayo po ay meron pong nakaalit, mga minamahal, na hindi nagkaunawaan sa isa't isa, mga minamahal, makipag-ayos po tayo, mga minamahal, at kung meron pong nagkamali sa atin, mga minamahal, nagkaroon ng pagkakasala sa atin, ay patawarin na po natin ito upang sa gayon, mga minamahal, ay maging malinis tayo sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon at katanggap-tanggap po sa ating Diyos ang ating pagsalo sa banal na hapunan. Bago po yan, mga minamahal, tayo po ay manalangin ng pagsisisi. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Magkaisa po tayo, lahat po tayo, mga minamahal, praise the Lord. O mahal naming Panginoong Jesus, narito po ang iyong mga anak, mahal na Panginoon. Kami po'y sasalo sa iyong banal na hapunan, mahal na Panginoong Jesus. Gawin mo pong karapat-dapat ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At mahal na Panginoon, minsan na pa kaming dumudulog sa iyong trono ng biyaya. Humihingi ng kaabagan, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Ano mang pagkukulang, pagkakamali, pagsalansang namin sa iyong banal na kalooban ng aming nagawa, ay patawarin mo po kami, mahal na Panginoong Jesus, at gawin mo po kami karapat-dapat sumalo sa iyong banal na hapunan. At kung may nagkamali man sa amin, mahal na Panginoon, ito po'y pinatatawad po namin, mahal na Panginoon Jesus. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At dumako po tayo sa ating Holy Supper, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng mga Korinto, mga minamahal, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ay ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus, ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat at kanyang pinagputol-putol at sinabi, hawakan po natin ang tinapay ito, praise the Lord. At sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pagpapaalala sa akin. Kainin po natin ang ating mga tinapay. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At mga minamahal, hawakan po natin ang saro. Praise the Lord. At sa gayon din naman, hinawakan ng saro. At pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-paalala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas. Praise the Lord.
Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise you, dearest Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise you, dearest Jesus. Lord to God. Hallelujah. Praise you, dearest Jesus. Natin Diyos ay buhay. Ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Ang inalay ng ating Diyos ay And hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory to God. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At mga minamahal, tayo po ay dumako na sa ating pangkalahatang pananalangin, mga minamahal. Hallelujah. Idalangin po natin sa mahal na Panginoon kung ano mga bagay ang nais nating mangyari sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, mga minamahal. Praise the Lord. At gayon din po ay dalangin rin po natin ang mga beloved children ng ating beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeda. Manalangin po tayo. O mahal naming Panginoong Isus, narito po kami sa aming pangkalahatang pananalangin, mahal na Panginoong Isus. Ano man po ang pangangailangan ng aming mga mahal na kapatid, mahal na Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanila ito sa may malang kaparaanan, maging ito man ay kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kalutasan ng mga problema sa tuwi na mahal na Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanila, mahal na Panginoon. Kahabagan mo po ang bawat isa amin at patuloy mo po kami pagpalain, mahal na Panginoong Isus. At dinadalangin rin po namin sa iyo ang buong Almeda family, ang mga beloved children ng aming beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeda, mahal na Panginoon. Patuloy mo po ipagkaloob sa kanila masaganang pagpala, ang kalakasan ng kanilang mga pisikal na pangatawan at ang karunungan sa patuloy na pamuno sa iyong banal na gawain. Pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoon, tapos sama namin dalangin in the mighty name of dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At gayon din po amin na mahal, tayo po ay dumako sa ating masiling sa lahat po ng mga kapatiran hanggang sa ngayon ay mayroon pang mga karamdaman. Ipatong po ang kanilang mga isang kamay, ang kanang kamay sa kanilang mga ulo at ang isang kamay naman po ay sa parte ng kung saan naroon ang ating mga karamdaman na amin na mahal. Praise the Lord. At kung meron naman po tayong mga problema, mga amin na mahal, itaas po natin ang ating mga kamay at sawayin po natin ang lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa atin hanggang sa mga oras nito. Mahal na Panginoong Jesus, narito pong inyong mga anak, mahal na Panginoon, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng mga uri ng mga sakit, karamdaman, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng sakit, karamdaman, kahinaan, mga problema, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Cast out, cast out, cast out. Be healed, be blessed in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung tayo po ay nakisa sa ating mga
panalangin yan at sa ating masiling, ariin nyo na po ang inyong mga panalangin ay tinugon ng ating mahal na Panginoon. Kaya po tayo magpasalamat, mga minamahal. Sisigaw po tayo ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord. At kung tayo po ay makakatalon, tumalon po tayo. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating Diyos. At mga minamahal, dyan na po natatapos.